Ngayong araw naman mga mare, samahan nyo kaming pumunta sa kabilang barangay dahil bibili nga kami ng similya ng isda na kung tawagin ay mamali dito sa amin. Sobrang lala na nga ng sitwasyon ng water lily dito sa aming nayon dahil tingnan nyo naman mga mare at abot na abot hanggang doon sa kalautan. Pahirapan na naman nga kami paglabas nito at mabuti na lang talaga at nagawa na nga itong aming bangka bago pa dumami ang mga water lily. Awa na nga mga mare yung maliliit na bangka na stranded dito nga sa loob ng lilihan dahil hindi nga sila makapalaot para isda. Pag talaga maraming water lily dito sa harapan ng aming nayon mga mare ay taghirap nga ang buhay dahil syempre walang makapaghanap buhay kaya walang kita ang mga tao. Noorin nyo na nga lang muna mga mare kung paano nga kami nakalabas dito sa lilihan at inahabol nga ni Buyok yung malaking bangka para mas madali nga kaming makalabas dito. Paano kami makakalabas dito? Bukas na tayo! Nagmamadali na nga si Buyok dyan sa pagliliko nitong bangka at pagmamaneho para mahabol nga namin yung laking bangka. Buti na lang talaga mga mare at hindi nga kami natangod or yung nakasagasa nga ng matitigas na bagay kagaya nga ng kawayan dahil kung hindi ay di masisira pa ang aming hélice yan. Nakahabol nga si Buyok dito sa malaking bangka kaya hindi nga kami masyadong nahirapan sa paglabas. Kapag nga ganitong malalaking bangka mga mare ay sila nga yung malalakas sa lilihan kaya bumubuntot na nga lang yung maliliit na bangka kagaya nga nitong sa amin. Grabe mga mare, nakakalungkot dahil yung water lily nga dito sa amin ay umabot na hanggang dito sa laot. Wala na nga ring magawa ang mga tao dito sa amin kundi magantay lamang kung kailan mawawala itong mga water lily dahil medyo sanay na rin naman sila dahil taon-taon naman ito nangyayari dito. Wala rin namang may kasalanan nito at ito nga ay gawa ng kalikasan kaya mag-ingat na lamang po tayong lahatan. So ayun na nga mga mare, medyo napahaba nga ang kwento ko tungkol sa water lily kaya etot on the way na nga kami sa Barangay Tabon dahil dun nga kami kukuhan ng mga similya. Abutan pa nga namin dito yung nagre-regaton at grabe sobrang dami nga nagtakal sa kanila ng mamali dahil balita nga namin ay nakakahuli nga daw sa laot dito ng mga mamali. Maigi nga ang panguhuli dito sa tapat ng Barangay Tabon mga mare kaya sabi nga ni Buyok ay parang dito daw niya gustong magtayo ng Skylab. Sabi ko naman kay Buyok mga mare na pagkakalayo nga nito at baka sa gasolina pa lamang ay nalugi na kami. Diyos ko tay. Binuksan na nga rin ni Buyok ang labasan ng tubig dito sa aming bangka mga mare dahil bubuhayin nga niya ang mga similya ng mamali. Nakakatuwa nga mga mare dahil hindi na nga niya kailangan gumamit pa ng water pump dahil sabi nga niya ay kusa na nga daw lalabas ang tubig nitong bangka. Nagulat nga kami ni Buyok dahil bang lalaki na pala nitong binebenta ng kanyang kumpare at akala nga namin ay mga similya pa at akala namin ay bang liliit pa. Pero syempre mga mare wala na nga kaming no choice kundi kunin ito dahil nandito na rin lang kami at sayang naman ang gasolina. Tetestingin nga muna namin itong aming bangka kaya kaunti lamang ang ilalagay ni Buyok na similya. Kailangan kasi mabuhay itong mga isda hanggang sa makarating nga kami doon sa aming cage at bago nga lang ulit namin matetesting itong aming bangka sa pagbubuhay. Medyo malalaki na nga itong mga nakuha naming isda kaya sabi nga nung kumpare ni Buyok ay baka daw mga December ay makahangon na nga rin kami. Nagbigay nga lang ng pangunang bayad si Buyok dahil bandami pa nga natirang isda doon sa alawat babalikan pa nga namin iyon. Nakakatuwa nga dahil habang binibilisan nga ni Buyok ang pagdadrive ay mas lalong dumadami nga ang laman na tubig nitong aming bangka at kapag hinihina nga ni Buyok ang pandar nitong bangka ay nawawala rin yung tubig. Hangang-hanga nga ako dito sa ginawa ni Buyok mga mare dahil
dahil hindi mo na nga kailangan pa ng water pump para matanggal nga yung tubig dahil kusa na nga itong lumalabas doon sa ilalim. Kalmang-kalma nga ang dagat at napagkakasarap ngang mamangka at perfect na perfect nga ito para maglipat ng similya. Pagkarating nga namin dito sa aming cage ay agad na nga niyang nilipat ang mga isda mga mare at binilang na nga niya ito dahil kakaunti naman ito. 45, 84, 70, 71, 83. This could die. 83. 83. 83. Salokin mo na lang. At dahil kalmang-kalma nga ang panahon ngayon, mga mare, ay bumalik nga kami sa Barangay Tabon para kunin nga yung mga natira pang similya ng mamali. Pangalawang balik na nga namin ito pagkuha ng similya mga mare at dahil kalmang-kalma nga ang dagat ay nagdesisyon na nga kami ni Buyok na bumalik doon. Siya nga pala mga mare, ang video nga pala na ito ay naka-timelapse kaya makikita nyo mula sa aming cage papunta doon sa aming kukunan ng similya sa Barangay Tabon. Makikita nyo nga sa video na sobrang kalmang-kalma nga ang dagat pero pag uwi nga namin at pagbalik nga namin mga mare ay Diyos ko, abot kami ng unos. Pagka nga itong bangkang ito ang ginagamit namin ay parang napagkakalapit lamang ng Barangay Tabon dahil bang bilis nga nito. Desisyon na nga kami ni Buyok na bumalik dahil unang-una ay kalmang-kalma nga ang dagat at parang bang sarap ngang maglipat ng similya at pangalawa ay napagkakaraming ang lili sa aming harapan kaya pahirapan kami paglabas. Akala nga namin ay nakaduong na ang kumpare ni Buyok mga mare, yung pala naman ay nandun pa nga sa laot at gumagawa. Kaya naman agad na nga namin siyang binalikan doon sa laot at nagulat nga siya sa amin dahil akala nga niya ay kinabukasan pa nga kami babalik. Kaya ayan at agad na nga niyang inangat ang kanyang alawa para makapag-umpisa na nga kaming maglagay ng mga isda dito sa aming bangka. Si Buyok na nga lang ang sumalok nito para makasigurado nga na hindi magkakamatay itong mga similya. Kukunin na nga namin ang lahat ng natirang similya dahil nakita nga namin ni Buyok na maganda palang buhayan itong aming bangka. Medyo marami-rami pala itong aming karga kaya naman itong aming bangka ay medyo tumigib nga ng kaunti. Bangganda raw palang kargahan ng isda itong aming bangka kaya naman sabi nga ni Buyok ay hindi nga daw siya nagsisisi na ipinaayos nga niya ito. So ayun, pagkatapos nga niyang masalok lahat ng isda ay bumalik na nga agad kami doon sa aming cage dahil baka nga daw magkamatay ito dahil sa dami nga ng aming karga. Siksikan kasi ang mga isda sa sobrang dami at baka nga magasgasan at isa nga ito sa ikinamamatay ng isda. Simula nga nung nagsasama ako at nag-vlog kami ni Buyok ay marami na nga rin akong natutunan tungkol sa pag-aalaga ng mga isda. Nakakalungkot lang din talagang isipin na marami nga kaming basher kahit na kami ay nangingisda lamang at naghahanap buhay. By the way, kaya nga pala magalaw itong aming bangka ay inabutan nga kami ng unos dito sa may runggot. Medyo natakot nga ako ng slide dyan mga mare dahil bang lalaki nga ng alon at medyo malakas nga ang hangin. Mabuti na lang nga at dumaan nga lang ito kaya naman humina-hina nga ang hangin. Napagkakahirap din talaga sa dagat mga mare dahil kung minsan nga ay kalmang-kalma tapos ay bigla-biglang dumarating ang unos. Parang sa buhay lang din natin yan at hindi nga natin alam kung kailan darating ang unos pero sabi nga ay manalangin ka lamang at pasasaan ba't malalampasan din natin yan. Gumamit na nga rin si Buyok ng timba para mas madali nga niyang mailipat ang mga similyang mamali dito sa aming cave. Hindi na nga rin niya ito nabilang dahil sa sobrang dami nga nito mga mare at isa pa ay may unos nga kaya nagmamadali na nga kaming umuwi. Nang matapos nga si Buyok paglilipat mga mare ay sinabihan nga niya ako na dadaan nga daw kami dito sa aming Skylab dahil titingnan nga daw niya kung marami na nga daw siyang nahuling ayungin. Natatawa nga ako doon sa mga nambabasya amin mga mare dahil sabi nga nila ay bakit daw namin hinuhuli ay bang liliit pa. Ayoko na nga sanang sagutin sila dahil alam naman ng mga tao dito sa isla na ang mga ayungin ay maliliit talaga at hindi na nga lumalaki. At isa pa, ang lambat ni Buyok na gamit sa Skylab mga mare hindi nakakahuli ng talaisa dahil malalaki nga ang butas noon at lusot na lusot nga ang mga isdang maliliit na ayungin doon. By the way, pag uwi nga pala namin mga mare, nakita nga namin si Yokbo na nag-iisa nga doon sa kanyang pwesto at napapalibutan nga ng water lily kaya naman medyo napaawa nga kami ni Buyok. Doon na nga lang daw ipupwesto ni Buyok itong aming bangka dito sa may halos katapat na nga ng aming Skylab para mas mabilis nga kaming makalabas. Diyos ko mga mare, paano nga makakapaghanap buhay ang mga tao dito sa amin lalong-lalo na nga yung may maliliit na bangka talagang hindi makakalabas sa kapal nga nitong mga water lily.